May bagong hakbang na naman ang gobyerno na siguradong makakaapekto sa atin bilang mga crypto users at investors. Opisyal na pong pumasok ang Pilipinas sa isang pandaigdigang kasunduan na layong sugpuin ang tax evasion gamit ang crypto assets. Pero ano nga bang epekto nito sa atin? Buhay na ba ang buwis sa crypto? O mas malaking monitoring lang muna? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Crypto Asset Reporting Framework or CARF or CARF. Una, ayan, ay unawain po muna natin ang pinakabago at sentrong sistema na tinatawag po na Crypto Asset Reporting Framework or CARF. Ito ay isang global framework na ginawa para matiyak na ang mga crypto users ay hindi makakaiwas sa pagbabayad ng buwis or tax kahit saan po sila naroroon. Sa madaling salita, ang CARF ay parang isang digital na investigador na laging nakaantabay sa mga galaw ni Bitcoin, Ethereum, XRP at maging ang lahat ng iba pang mga altcoins. Layunin po nitong palakasin ang palitan ng impormasyon sa pagitan po ng mga tax authority ng iba't ibang bansa. Kapag ito ay fully implemented na, automatic ang reporting ng impormasyon. Halimbawa, kung bumili ka po ng crypto sa isang foreign exchange at nagbenta ka para kumita, ang transaction na yan ay maaring maipasa sa Bureau of Internal Revenue dito sa atin sa Pilipinas. Ngayon is, bakit po sumali ang Pilipinas sa CARF? Ayon po sa Department of Finance or DOF, mahalaga raw ito para sa fiscal discipline ng ating bansa. Ibig sabihin ay gusto po ng gobyerno na lahat ay dapat magbayad ng buwis or tax at yan, walang makakaiwas dito. Sinabi po ni Finance Secretary Ralph Recto, ayan po siya, na habang patuloy po na lumalawak ang paggamit ng digital currencies, dapat daw ay may matibay tayong sistema para labanan ang tax evasion at illegal na mga transaction. Sabi pa nga niya dito ay the government must ensure that crypto asset users are paying their fair share of taxes and that no illicit financial activity goes unpunished. Yan po yung kanyang aktual na sinabi. Sabi po niya, yan ay ang gobyerno ay kailangang tiyakin na ang mga gumagamit ng crypto assets ay nagbabayad ng tamang buwis at hindi pinapahintulutan ang illegal na gawain. Yan. Kung tutuusin, makikita natin na seryoso itong si Secretary Recto sa transparency at tamang pangungulekta ng buwis para mas gumanda ang fiscal standing ng ating bansa. Sunod na tanong ay kailan naman ito ipapatupad? Ayon po kay Revenue Operations Group Undersecretary Charlito Martin Mendoza, target ng Pilipinas na maipatupad ang CARF framework sa taong 2028. Yan, 2027 or 2028. Kasama tayo ngayon sa 67 na mga bansa na nangakong mag-implement nito at 10 sa mga bansang ito ay galing po mismo dito sa Asia or Asia. Sa isa pong pagpupulong na tinatawag na 8 Asia Initiative Meeting sa Maldives, ibinahagi po ng DOF ang mga reforma at karanasan ng bansa sa pagpapatupad ng mga international na kasunduan tulad po ng MAAC or Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Layunin po ng MAAC na palakasin ang pagkakaisa ng mga bansa sa usapin po ng tax collection. Ngayon ay ano naman po ang mga hakbang na ginagawa ng DOF sa ngayon? Habang papunta na po tayo sa target year na 2028, hindi lang ito drawing. May mga hakbang
meron pong mga aktual na hakbang na ginagawa ang DOF ngayon. Kasama na dito ang enhanced monitoring process kung saan mas binabantayan na ang mga foreign at saka local exchanges na pwedeng gamitin ng mga Pinoy. Pinapalakas din ng gobyerno ang exchange of information on request na nangangahulugang pwede po silang humiling ng impormasyon mula sa ibang bansa kapag may pinagsususpetsahan silang crypto transaction. At syempre, bahagi rin ng plano ang pag-adapt sa tinatawag na Common Reporting Standards na magpapadali sa palitan ng impormasyon sa buong mundo. Ngayon ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors or bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Ayan, una, habang hindi pa ipinapatupad ang CARF, possible na magkaroon muna ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga transaction. Kung dati medyo kampante tayo na hindi napapansin ng gobyerno ang mga kita natin sa crypto, ngayon dapat maging maingat na tayo. Pangalawa, kung may plano ka na mag-cash out ng malaking halaga mula sa iyong crypto earnings sa mga susunod na taon, mas mainam na planuhin mo na ang tamang dokumentasyon or documentation. Kasi posibleng kailanganin mong ipakita kung paano mo nakuha ang kita mo at kung binayaran mo ba ang buwis nito. At pangatlo, kung gumagamit ka ng mga foreign exchanges or decentralized wallets, asahan mong hindi na rin ito ligtas sa mata ng gobyerno. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay tungkol sa hakbang na ito ng gobyerno ay sa totoo lang ay magkahalong pananaw ang pwedeng tingnan natin dito. Sa isang banda ay maganda ito para sa bansa dahil makakatulong ito sa revenue generation ng gobyerno. Ibig sabihin ay mas maraming pondo para sa project, infrastructure at serbisyo ng publiko, serbisyo publiko. Para sa kabilang banda, dapat siguraduhin ng gobyerno na hindi nito pinapatay ang potensyal ng crypto industry dito sa Pilipinas. Marami po sa atin ang umaasa sa crypto bilang alternative na kita, yan, or alternative profit. Kung masyado pong magiging mabigat ang buwis at regulation, baka tuluyan na pong lumipat sa ibang bansa ang mga Web3 projects or investors. Dapat balance. Suportahan po ang innovation pero tiyaking hindi ito magiging daan para sa mga illegal na gawain. At yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.